Hello everyone, magluluto po tayo ngayon ng naiiba naman po. Sweet and sour na pork kasim. So kasim po gagawin natin sweet and sour para maiba naman po. Pero alam niyo mga kaibigan, sa hirap ng buhay ngayon, pwede naman tayo magluto ng sweet and sour kahit kulang-kulang sa ingredients. Kasi sa totoo lang, ang tunay na sweet and sour, ang daming ingredients po. Subalit ngayong panahon na tag-ulan, itong July 2024, August na, bukas, talagang tumaas ang lahat ng mga bilihin kasi yun nga po, bumagyo, bumaha. So talagang apektado lahat ang ating mga pangunahing bilihin sa mga palengke, mga kaibigan. So ayan po, bumili pa ako ng kasim na pork at in-slice ko na po siya. Half kilo po siya. Ang bili ko ay 139 lamang po sa isang grocery. And then, ayan, tinimpla na natin. Nalagyan ng paminta, salt, at saka kung ano pa man mga ingredients, mga kaibigan. At the same time, mix ako ng flour o harina para ididip natin yung pork bago natin i-fry. So, kailangan i-fry natin. Ganun ang style ko ng pag-sweet and sour. Pwede rin naman diretso pero mas gusto ko pinapry. Kasi parang isda. Pag isda na sweet and sour, ganun din. Ipa-fried mo muna. So, ayan na po. Pinapry na natin ang pork na nilagyan ng harina or nilagyan ng flour. Dip in a flour. So, napakadali lamang po nito mga kaibigan. At ang gastos nito ay nasa lamang po. Nasa 180 pesos, lahat-lahat na po yun. Lahat na. At marami-rami naman po siya dahil half kilo. Almost half kilo siya mga kaibigan. 400 grams yata. So ayan na po mga kaibigan, dinidip natin sa flour na minix natin at nilagyan ng konting tubig para dumikit po siya. Para ang ating sweet and sour maging malapot kapag naluto po siya. So, ayan, pinapry natin. Kahit half cook lang, yung pumulan lang ng konti, mapry lang siya ng konti. Tapos babalik rin na natin. At yun. At habang nagpa-fry tayo, ihahanda na natin yung ibang mga ingredients, mga kaibigan. Pero ang totoo nito, kailangan meron siyang bell pepper, may garlic, may bawang, ginger or luya. At the same time, may chili para maanghang-anghang po siya, mga kaibigan. Tapos may carrots pa. Subalit sa mahal nga po ng bilihin, pwede naman tayo magluto ng kahit kulang-kulang sa sahog. Ginger lang ang ginamit ko. At saka ito, garlic. So habang inaantay natin na maluto siya, ma-fry ng maigi, ayan, ginayat ko na ang garlic at saka ginger. Tapos ito ang isasawag natin, tomato sauce, and then pineapple tidbits para manamis-namis. Siyempre, sweet and sour. Tapos lalagyan natin yan ng vinegar at saka sugar. Brown sugar po ang ginagamit ko. So, ayan na po mga kaibigan. Isusutin na natin, igigisa na po natin ang bawang. Tapos, pag pula-pula ng konti, isinunod ko na yung ginger or luya. Kasama na sa pagsuti. So, ayan, nangangamoy na po, mabango mga kaibigan. So, napakadali lamang po nito. At ito naman ang ating na-fry na pork kasim. Isasama na natin ngayon to. Doon sa ating ginigisang bawang at saka ginger. So, walang sibuyas dahil mahal din ang sibuyas. Kaya kulang-kulang talaga sa ingredients. Subalit, masarap pa rin naman siya at masustansya mga kaibigan. Anyway, bihira naman tayo magluto ng pork. Kasi hanggat maaari, mas gusto ko mga vegetable at saka fish ang niluluto. So, ayan na po mga kaibigan. Sinusutin na natin, ginigisa. Tapos, maya-maya, ilalagyan na natin ng tomato sauce. At saka, konting tubig. Ayan mga kaibigan, nilagyan na natin ng konting tubig. Alam nyo, ang kasi maganda to dahil malambot siya na klase mga kaibigan. So, hindi na natin kailangan pakuluan ng matagal. Kasi, very tender ang pork kasim. So, ibig sabihin malambot. So, ilagay na natin ang mga ingredients, yan. Ilagay na natin ang pineapple tidbits. At the same time, ilalagay na rin natin ang tomato sauce, syempre.
Ihahalo na natin. Ayan po mga kaibigan. Ganun lang po, napakadali lamang. Din lagyan natin ng black pepper o kaya yung paminta na buo, o kaya crack, o kaya yung durog. Lagyan natin para may kunting anghang. Subalit wala nga chili dahil ang aking mga tanim na chili, makupa at saka bell pepper at saka itong hot chili, hindi pa po nagbubunga, namumulaklak pa lamang po mga kaibigan. So, ganun na lang. And then, add na natin yung sugar and then vinegar. So, ayan na po. Napakabilis mga kaibigan. Kung kayo naman magluluto, pwede nyo kumplituhin ang ingredients. Bahala na po kayo magdagdag kung ano man mga ingredients na gusto nyong ilagay. So, ayan na po mga kaibigan ang ating finished product. Good for mga 5 persons kasi marami-rami po siya. So, 180 good for 5 persons. So, napakamura, hindi po ba? So again mga kaibigan, please don't forget to subscribe, like, and share. At maraming salamat. Thank you for watching. And bye-bye. Come on, let's eat mga kaibigan. Bye-bye.